So ito po ang PC Center at ako pa rin po si July, ang hubad yung technician. So ang topic po natin ngayon ay pumps, water pump. So ano ba ang water pump? Ito po yung naghahatid ng tubig sa inyo. Siya po ay mechanical na pinatatakbo ng electrical kalimitan. Pero meron pong mga, dati po ay merong mga manual o kaya gagamit ka ng ilog para umikot yung iyong wheel at para mag-pump ng tubig papunta sa bahay. So ito po ang topic natin ngayon. Paano po kayo makakapili ng tamang pump para sa inyo? So ito na po ang guide natin. Ito po ay singit lamang dahil lunch break lang po at marami po tayong ginagawa. Isa pa pong singit dahil tayo ay mukhang singit. Yung pong charger ng cellphone, may nagtanong po kasi kung ito po daw ay nagkukonsumo. So, pag hindi ginagamit, so ang charger po ng cellphone at saka ng laptop ay nagkukonsumo pero napakaliit. So, wala pa pong isang piso ang babayaran nyo sa loob ng isang buwan. So, yun po ang sagot. Pero kung kayo po yung Eco Warrior, edi bunutin nyo na po yung charger. At kung ito po ay mga China lang o substandard, bunutin niya rin po para po safe kayo. Pero kung kayo po aalis ng bahay at magtatagal kayo, mas maganda pong bunutin nyo na kasi baka ang ginagamit yung mga octopus na extension. So diretso na po tayo sa ating video. So ang una po, ito po ay screw type na water pump. Ito pong yan. Yan po ay siyempre solar. Ito po ay BFD. So pag gumamit ka ng BFD, hindi mo na kailangan ng battery. Walang battery. Yan. So ito pong isang ito ay jet pump. Ito pong isa ay booster pump. Boost ba? Ba't naglag ako? Ba't ako yung naglalag? Wait. Booster pump. Oh, naglalag po talaga. So, lipat ko lang ito rito. Yan, booster pump. Yan, booster. Yan. So, ano po bang pagkakaiba-iba ng tatlo? At bakit kung kailan nyo gagamitin? Unang-una, may tanong po dyan. Gaano kalalim yung pagkukuha naman ng tubig? Saan ka kukuha ng tubig? Anong klase ng tubig? Pero mainly, ang kailangan mo lagi is yung head at saka flow. So doon po sa nanood ng video natin, last upload natin, yung pong head, yun yung kaya niyang itaas. By meters po ito. Yan. Ito naman flow, yung pong tubig o yung laki ng proper na pipe na gagamitin nyo. Tapos nakalagay po sa specs niya kung ano yung kanyang rate. Pwede pong gallon per minute o kaya pwede pong liter per minute. Then doon po kayo makakabuo ng pressure. May computation po yan. Pag sinama pa natin ay napakahaba po ng ating video. Ito po ay guide kung ano lang ang iyong gagamitin. So, proceed na tayo. Kailan ka gagamit ng jet pump. Actually, meron pa pong isa yung centrifugal. Ito po ay kalimitan sa mga kumpanya naman. Pero tayo ay home base, kaya hindi na po natin isinama centrifugal. So jet pump, kailangan ka gagamit ng jet pump. Unang-una, yung head, dapat lagi mo i-consider yung head at saka yung flow. Yan. So pag nakuha mo na, o kaya may idea ka na, makakapag-decide ka na. Sabihin natin 10 meters lang. So pag 1 meter to 15 meters, the best po ang jet pump. So ibig sabihin kung ang balon mo, yan, balon mo hanggang doon sa
tanggalin nga muna natin itong si jet pump. Wait lang po. Oh, nawala. Mali. So, yan. So, ito po ay jet pump. So, halimbawa, ito yung balon o yung water source mo. Ito yung ground level. Ito yung bahay. Sabihin natin 2-story. Ganda. Galing ko mag-drawing, ano. So, papupuntahin mo dyan yung tubig. Ito po si jet pump, papunta po sa inyong bahay. O kaya, papunta sa inyong tangke. Kung kayo po ay may tangke, kagaya nung foreigner na napanood ko na namumblema sa tubig at lagi ng brownout. So, ito pong top ng inyong tangke o yung pagpapatakbuhan niya ng tubig ay sukatin nyo in meters. So sabihin natin ito pumatak ng 10 meters, kailangan may allowance ka lagi. So plus 5 equals 15 meters. So dyan po ay makakalculate nyo na. Sa HP naman po, yung horsepower usually is 0.5 to 0.75 ay compatible sa hanggang 15 meters. Yan. Yan po ay approximation lamang ha. Huwag nyo susundin. Kailangan makita nyo pa rin yung specs ng motor. So dito, gagamit ka ng jet pump. Basta ang iyong palatandaan lagi ay 10 to 15 meters. So huwag mo isasagad ng 15 meters. Kailangan may allowance. Yan. So, ang booster pump po, ang kasunod. So yung booster pump, kailan ba gagamit ng booster pump? So ito yung bahay mo. Halimbawa, usually po ito yung ginagamit pag meron na existing water source. Ibig sabihin, meron ng flow, kailangan mo na lang ay source. Yung C, source. Okay, kahit anong spelling, source. Source, magtatagal pa tayo. Wala yung S. So, halimbawa ay Maynilad. Maynilad. Lagay eh. O kaya si Nawasa, kung may Nawasa pa ba ngayon. O kung ano na. So, ito yung iyong booster pump. Ito yung ground level. At ito yung papunta sa Maynilad. So, gagamit ka ng booster pump pag meron ng existing na flow. At yung head at saka yung flow niya, yung flow po na sa specs naman ay kailangan ma-compute mo. Halimbawa, patataasin mo hanggang second floor, hanggang sa CR. Yan. So, ang computation mo dyan ay yan lang. So, usually, mga 5 meters hanggang 10 meters, hanggang 15 meters, po pwede kang gumamit ng booster pump. Pag po mas mataas pa, ay kailangan nyo na ng pressure tank. So, singit ko lang, si pressure tank naman po ay ganito ang kanyang principle. Dito ay air, dito ay tubig. So, pag may singaw, ang iyong motor ay may na tumakbo. Yan. So, ang booster pump ay pag meron ng existing water source. Yan. So, kalimitan gagamitin mo yan sa mga city. Kagaya ng nakatira kami sa Santa Ana, meron kaming booster pump at saka meron kaming jet pump. So, yung jet pump ay ginagamit doon sa deep well. So, yung deep well ay po pwede lang panlaba, pero usually po ay bawal na yun sa Manila area. So, pero may nakakalusot-lusot pa rin. Kagaya ng aming landlord, nakakalusot. And then, si booster ay gagamitin mo nga lang pag meron kang existing na flow. Palalakasin mo lang kasi yung pressure para madala mo sa point na gusto mong dalhin. Yan. Yan po. So ano naman pagkakaiba ni booster pump, BS jet pump. So ito po palang dalawang ito ay parehong suction. Kasi humihigop siya. Yan. Suction po ang kanyang paraan para makahigop ng tubig. And then si booster, pag nga meron ng existing
jet pump ay pagkukuha ka pa lang sa mga water well. Basta ang kanyang palatandaan lagi, kahit ano po ang source nyo, kahit yan pa irrigation, basta wag lang may yung maduming tubig, jet pump po tayo. So 15 meters lagi ang palatandaan mo. Pag nag-exceed ka ng 15 meters, magpa-plus ka pa ng halimbawa 5 meters na allowance, pumunta na po kayo sa screw pump o doon sa submersible. So, ang pagkakaiba ng dalawa kasi magkamukha po siya dyan, nalilito. Kahit ako po sa unang tingin, hindi ko ma-distinguish agad kung alin sa dalawa ang booster pump. Unang-una, magtanong ka. Pangalawa, yung specs. Pangatlo, ito pong si booster ay wala siyang Venturi effect. Venturi effect. Ito pong si jet pump ay meron siyang Venturi sa loob, Venturi sa loob ng pump niya mismo. So Venturi, tapos susunod ay si nozzle. Yan. Tapos yung kanyang impeller. So Venturi at impeller. Ang kanya pong structure, impeller. Ito naman po ay walang Venturi, siya lang ay may impeller. Kasi ang Venturi po ay tumutulong sa paghigop ng tubig. Ito pong si booster, meron na siyang flow, kaya hindi na niya kailangan higupin, kailangan niya lang i-pressurize. Yan po lang ang pagkakaiba ng dalawa. Basta palatandaan lang, pag may existing ka, ito po ay yun, namatay pa ang electric pump ko. Pag meron ka ng existing na water source, ang gagamitin mo ay booster pump. Pag naman ikaw ay kukuha sa deep well, booster pump. At pag mas malalim pa doon, ang kailangan mo na ay, kailangan kiklear ko to for na yun. Ang kailangan mo na ay screw type. Yan. So, ito pong lahat ng bombang ito ay po pwedeng DC at po pwede rin po siya na AC. Ibig sabihin, siya po ay 220 volts. Pag 220 volts, switch na lang po. O kaya breaker. Pag naman DC, po pwede mong gamitan ng AC pa din. Meron ka lang pang power down, ano ba tawag doon? Adapter, sabihin natin 12 or 24 volts, kailangan ay mataas ang amperahe. Or 24 volts, or pwede mo naman siyang gamitan ng solar at BFD para wala kang battery. So, ang disadvantage lang po, papaano pag malilim o kaya pag gabi, naubos yung laman ng tangke mo. So, yun lang po ang major disadvantage niya, unlike ng 220. Pero kung mga isolated area, kailangan mo syempre ng reservoir o kaya water tank. So pag wala kang reservoir o water tank at wala nang araw, hindi ka makakapagpuno. O kaya pag malilim ng kinabukasan o ng mga susunod na araw dahil may bagyo o kung ano man, hindi ka makakapuno ng iyong water source kasi ito ay pre-computed mo na kasi alam mo na yung flow at saka yung pressure niya. So kung gaano kadami yung mapupuno niya, gaano karami pala ang mailalagay niya sa loob ng tangke at bago niya mapuno. Yan. So punta tayo kay screw type mismo. So 15 meters plus beyond, plus beyond, gagamit ka na po ng, hindi, 100 meters lang po yan. 100 meters. So, gagamit ka na ng screw type. So, ang screw type po ay sa halip na siya ay humigop, siya po ay nagpupush ng tubig pataas. Nandito po yung kanyang LC o yung impeller niya. Yan. So, itinutulok niya kasi ito po ay screw type. Kung ito-drawing mo, ito po ay kapag ganun. Yan. Alam niyo naman ho siguro yung mga screw conveyor, yun ho. Pero pag more than 100 meters, yan po ang kalimitan tanong, meron pong submersible pa rin na screw type, submersible screw type. Ito po yung sikreto, marami na namang gagaya rito.
Ang tawag po dito ay multi-stage. Multi-stage. Yan po hahanapin nyo pag 100 meters plus and beyond. So kung gusto niyo ng in-depth na kung ano yung matutunan niyo, gusto niyo matutunan yung si multi-stage at saka itong buong pump, mag-request lang po kayo sa ating comment section. So, inuulit ko, ito po lahat ang dapat nyo lang tandaan. Simpleng-simple lang po. Screw type, 15 meters plus. Ito ay 15 meters max. Kailangan with allowance. Pero pag pumatak siya ng 15 meters mahigit, dito na po kayo sa screw type. So ito po pala ay merong slim type. So yung slim type niya po ay mas manipis dito. Kasi yung ginawa ko po dito, nabuhay pa rin hanggang ngayon, 250 watts ko na submersible. One of this day, pakikita ko pa po ulit sa inyo na bumaga lang siya ng konti, hindi siya ganun kagandang yung malakas ang pressure. Siguro madumi yung tubo, kaya madumi yung ilalim, barado. Kaya hindi na ganun kalakas as nung bago. Pero within 3 years, 4 years, siya po ay nakakabake at nakalubog sa aking borewell. So yung ginamit ko po ay borewell. Ang size po ng aking PVC ay 2. Hinukay ko po muna and then saka ko tinabunan, pero nilagyan ko ng tangke sa ilalim para po meron siyang reservoir ng tubig. At isa pa nga po pala, bago natin makakalimutan sa mga naghuhukay ng balon at saka sa mga nagpapaborewell. So nakaka 50 meters ka na, wala pang tubig. So ang tubig po kasi ay yung ilalim ng lupa ay merong underground na fern. O sa underground po merong mga kupal na tubig. So kung nabuhukay ka at talagang napakamalas mo at sumala ka, hindi ka tumama alinman sa mga ito, ay talagang malas ka, nuknukan, wala ka pong makukuha hanggang sa pababa na ng pababayan. So pinakamaganda po is kung naniniwala kayo dun sa mga pa-stick o kaya kung meron nakakapag-detect ng tubig, mas maganda po yun para isang hukay lang. Hindi kagaya nung sa akin, nakadalawa po ako. Although may bukal siya, pero mahina. Kumbaga maliit lang yung nakuha kong bukal. Yung last ko pong hukay ay malaki na yung bukal. Yan. Yung segue natin. So, 15 meters max. With allowance na po yan. Halimbawa 10 plus 5 meters. Yan. Perfect. And then si booster, tandaan nyo, pag meron ng existing na flow, ito po ay usually ginagamit sa mga urban area. So kagaya ng Manila, sa amin po bago magkatubig ay maghahating gabi na o kaya alas 11 po ang pinakamaaga PM. So kailangan po namin mag-ipon sa aming tangke, kaya po meron kaming booster pump. Pero yung amin pong landlord ay meron din siyang jet pump para meron po kami mga panligo o kaya mga panghugas-hugas lamang. Pero mga panlaba, yan. At saka mga panlagay sa aquarium kasi nagbe-breed po ako ng isda dati. So ito po ang ginagamit ko. Hindi ako nakuha doon sa pump. Siyempre, nasa city ka, baka maraming deposito ng, alam niyo na, deposito ng gold dyan. Ay baka po nakakasit na siya o kaya sa mga imbornal. Kaya po hindi namin ginagamit ng kung saan saan. So again, 15 meters plus submersible. Screw type. Pag naman po 15 meters with allowance na, itong paborito kong kunin nung college ako. 15 meters with allowance ay jet pump. Pag lumampas ka sa 15 meters, yung kasama ang allowance mo, gumamit ka na ng submersible. So ito po palang dalawang ito ay kailangan ay self-priming. Kasi pag hindi self-priming yan, maglalagay ka pa ng tubig dito. Yan. O kaya dito, paminsan dito ang lagay. O kaya ito, nakita niyan, yan, magpalagay ka ng tubig dyan. So ibig sabihin, pag self-priming, hindi po siya natutuyuan.
Kagaya po halimbawa nito, ito po ay nakabaon sa deep well, meron po siyang football. Yung pala patilos. Yan, patilos pala yung parang triangle. Kailangan may football yan at saka self-priming. Ibig sabihin, hindi siya naiigahan sa loob at hindi mo na kailangan magsalok para sa salok ng tubig. Yan. Pag naman may existing flow, with existing flow, booster pump. At yung kanya pong size o kung ano gaano kalaki yung motor, yung HP ay kalimitan pag ito pong mga 15 meters, ito po ay nasa 0.5 hanggang 1 HP. Ito naman pong 15 meters hanggang 100 meters. 100 meters, ito po ay mga nasa 2.5 hanggang 3 hanggang 5 HP. Yan na po yung mga slim type. Yan po ay mga usually mga Italy made na po yan. Si Mr. Soki Ablaya po, meron yan. Kontakin nyo lang po siya. Meron po siya sa Shopee yata. At saka sa Lazada po sigurado ko Shopee. Hindi ko masyado sigurado. Soki Ablaya. Kanya ay Davao Solar. Ano nga ba yung pangalan ng store niya? Basta yun po. And then ito po, may mga nabibili po niyo sa Lazada at saka Shopee. Maglalagay po ako ng link para may guide lang kayo. Kaya kung gusto niyo bumili, magkakaroon po ako ng kita sa inyong 3.3%. So ito po ulit ang PC Center at ito po ulit si July, ang ubad yung technician. Magandang hapon po, tanghali pala at sana nakatulong ang ating video sa inyo. At like and subscribe na rin po. Magandang araw po.